mga kontraktor kung sino yung gumawa niyan, di ba? May nagtaya pala kung flood control pala pag-uusapan, Nelson, kung isang araw, gumagastos pala tayo ng 1 bilyong piso. 1 billion pesos a day. Oo. Kasi parang 400 billion ang Opo, sa isang taon. ginugol yan. So, dinivide niya sa 365 Opo, siguro. kaya mahigit 1 bilyong piso. Grabe naman, mahal yan. Oo. Sana man lang kung nagkaroon sana ng ng katuturan eh. Yun na nga po. Oo. Oh, halimbawa, wala man lang nabaha, kahit papaano, yung inilatag mo, yung ipinundar mong 400 billion, Oo. may katuparan. Yun nga po. 400 billion nga yung ginamit mo eh. Oo. Tama-tama ito, Kong. Ano? Ito, sapagkat ito nakalipas na araw, ang ating problema ay baha. Ito, may agad na solusyon na ang Pangulo. Kong, ang kailangan natin ngayon, head-on na, pambansang solusyon para kontrolin ang baha. So, di head-on yan. Head-on na po. Baha ang pinag-usapan ng problema tayo, no? Ngayon po, pinupunan ng Pangulo na marami ng malalaking pagbabago sa sitwasyon ng maraming lugar ng bansa kaugnay po ng pagbaha. Ito po, ipinakikita po natin sa television ngayon, yung aerial inspection ng Pangulo. Ito po mga bahay ba ito? Oo, bahay yan, na nakalubog sa tubig. Ba't nagkaroon ng bahay doon sa tabing ilog? Alam mo, siguro, ang una nga, dahil head-on na nga yan dyan. Opo. Sa pangunguna ng DPWH, pwede namang hanapin yung mga inilatag na mga flood control projects. Ano ba nangyari dyan? Naku po. Siyasatin ngayon ng DPWH. Oo. Kasi maring tama yung statistics eh. 5,500 flood projects. Siguro kailangan nating siyasatin. Bakit nagkaganon, di ba? Sa mga tweet, nailatag ngayon ng flood control projects. Ngunit, baka yung pagkakagawa ang problema. Yun na nga So po. hanapin mo ngayon lahat ng mga kontraktor ng mga flood control projects na yan. Siyasatin, i-audit lahat yan, hindi ba? Naku, yan ang tama, oo. Papanagutin ang dapat na managot dyan. Kasi maaaring inilatag mo, umingi yung isang constituent, kasi po meron kaming flood problem dito. So binigyan halimbawa. Ngayon, nagawa ba ng totoo yun? Natapos ba sa... Kung ano yung specification, Ano yung plano. baka mamaya 1 kilometro yun. Ang tinapos mo, kalahating kilometro lang. So wala ding mangyayari. Babaha talaga. So wala rin kapupuntahan pala yung ginawa mo. Dapat dito, may audit lahat yan. Ang nangyayari sa ating COA kasi, Jen, alam mo naman, post-audit. Post-audit nga. Ayan, hindi pa nga na post-audit. Ngayon, sasabihin ngayon na, lahat po ng flood control projects ay sablay po. Wag na po kayo mag-audit. Nakita na po namin eh. Ang tanong doon, nung natuklas ang sablay, gano'n lang ba? Dapat na mayroong managot. Pero sana, nung umpisa pa lang, umpisa pa lang, paano nagiging flood control ito? Yung specification mo, kulang. Doon pa lang mapapansin niya na eh. Yan, Na talagang gagawa yung contractor ng kaaliwas-wasan. Bakit kanya yung materialis mo, specification, mali? Tingnan mo kanya yung riprap mo. Opo. Paano ngayon? Babagsak yung nito. Kaya nga yung flood control masisira kasi yung ginamit mong materialis substandard. Nako, oo. Di ba? Sa part naman kong ng leader ng Kamara, ang inyo pong Speaker Martin, kinakailangan natin ng modernong flood management master plan sa Metro Manila. Dahil nga po sa nangyari na malawakang pagbaha. Ginawa po ni Speaker Martin ang pahayag, nagkaroon pala sila ng pamamahagi ng mga relief goods sa San Juan, kasama po ang ilang mga opisyalis ng Kamara. At ganoon din po ang isama daw po sa bagong pagkaplano ang pag-asaalang-alang ng mga relokasyon. Ako, isa pa po problema ito relokasyon ng mga nakatira sa mabababang lugar at mga lugar na madalas bahain habang binibigyang diin niya po ang epekto ng pagbabago ng klima sa tindi ng mga bagyo at mga pagbaha. Sinusuportahan din po yung panawagang imbestigahan. Magkakaroon na atake ng investigation by next week. May naghain na ata ng mga resolusyon at panukala kong yun hong matinding pagbaha at ang pagtiyak na tama ang ginagawang paggamit ng pondo para po sa flood control projects. Yan ang sinasabi ko. Yun ang dapat na mangyari. Yun.
Oho. O, dyan na makikita yung mga kontraktor kung sino yung gumawa niyan, di ba? May nagtaya pala kung flood control pala pag-uusapan, Nelson, kung isang araw, gumagastos pala tayo ng 1 bilyong piso. 1 billion pesos Isang a araw? day. Oo. Kasi parang 400 billion ang Opo, sa isang taon. ginugol yan. So, dinivide niya sa 365 Opo, siguro. Kaya Labis mahigit pa pala. 1 bilyong piso. Grabe naman ang mahal niyan. Oo. Sana man lang kung nagkaroon sana ng ng katuturan eh. Yun na nga po. Oo. Oh, halimbawa, wala man lang nabaha, kahit papaano, yung inilatag mo, yung ipinundar mong 400 billion, Oo. may katuparan. Yun nga po. oo. 400 billion nga yung ginamit mo eh. Oo. Dumating din naman yung 400 billion na volume ng tubig. Naku po. Anong gagawin mo? Okay na sana kung mabilisan ang humupa ang problema, maabot ng ilang araw din bago humupa. No? Ibig sabihin, barado talaga. 2 araw at kalahati nung makalabas ako. At mabuti pinayagan ako nung may-ari ng compound na yun na kahit paano makadaan ako roon. Paano kung walang magandang loob na ako'y makadaan doon sa compound niya? Hindi malamang ko hanggang ngayon, nandun pa. Hindi ka makalis. Hindi nga, hindi ako naka-attend ng pagtitipon dahil lamang doon. Oo. Nako, ang isa pa pong may problema ngayon, Kong, ay ang education secretary natin, sapagkat si Secretary Sani Angara, nag-iisip-isip kung paano niya paalisin yung mga nasa evacuation, mga nasa eskwelahan na ginawang evacuation center. Yung problema nga niya yun. Oho. Uy, paano mo nga Ay, open na ng klase sa Monday. Monday na, simula na nga, opening ng Ayun nga klase. po eh. Oho. Tignan natin kung ano mga... yung baha naman kasi walang pinipiling araw eh, ano? Opo, oo. Hanggang ngayon po, marami pa rin ata sa Bulacan, Pampanga, at mga katabing probinsya, ang eskwelahan mismo ay lubog sa tubig baha. Ay, nako. Anyway, Sir, how about the flood control project? Kumusta po yung situation? I don't talk about that now, but we need to talk about this. Itong sinabi ni Congressman Marcolita na itong mga kontraktor